right inside your home. Even during this pandemic, pwede tayong kumita. Pwede nating palaguin ang pera natin. I mean, pwede pala. Okay. Okay, good day. So today I will show to you kung paano ako nag-invest sa stocks at kung paano din natin posibleng palakihin ang pera natin if mag-i-invest tayo sa stocks. So here actually I'm using Call Financial, andito agad sa website nila sa front page. Every Filipino deserves to be rich. Ayan. Kaya ito ang unang nakita ko kaya nag-try ako. So I enroll to Call Financial and actually tumitingin lang ako sa YouTube for instructions on how to invest, on how to use the feature of Call Financial, and kung paano din tayo magiging subscriber sa mga big companies, So noon nakikita lang natin yung mga stocks, shares of stocks, at yung mga investors na pinakita nila kung gaano kalaki yung mga nai-invest nila, kung paano lumago yung pera. Pero ngayon, right inside your home, even during this pandemic, pwede tayong kumita. Pwede nating palaguin ang pera natin. I mean, pwede pala. Okay? So here, ito yung parang dashboard, makikita mo dito yung mga stocks na pwede mong pag-investan, like here, stock list, makikita mo yung Tugo, ABS-CBN, so before yung BDO sa bank, ayan, Cebu Air sa Cebu Pacific, so SM San Miguel, yung inakala natin na nakikita lang natin sa mga business news or mga newspapers or TV, pwede pa rin pala tayo, or sa Makati, matataas, malalaking buildings, pwede pa rin pala tayong maging owners doon, part owners or investors pala. Okay, so by investing here, pwede kang pumunta sa BDO right after investing, or sa Jollibee at punta mo, sabihin mo sa mga tao doon, ayos lang ba ang negosyo natin, kasi nag-invest ka na you are considered as investor, okay, kahit magkano may yung investment mo. So nung una nahihirapan talaga ako kasi nang mag-start hindi ako familiar sa mga terminologies or figures, even dong sa charting. Okay, so hindi ko alam kung paano gagamitin to. So anong ginawa ko, nood ako ng video. Yan, makikita mo dito, nood lang ako ng mga YouTube videos na nagsishare kung paano nila in-acquire yung mga shares nila, stocks nila, or how do they invest, and how do they
buy stocks and how do they sell stocks, and paano nila pinayaman yung mga sarili nila. Haha. So here, no, kita mo yung ABS-CBN stocks. Okay, no, nangyari nung, if you can still remember, yung worst day ng ABS-CBN na tinanggalan sila ng franchise ng Congress. Yung stocks nila from, imagine na 65 pesos na stocks, naging 14 a day before, and then after ng wala na silang franchise, naging 7 pesos. Ganun kalala. Pero nung nagbalik naman sila sa free TV, no, tumaas naman yung stocks nila. Okay, dito natin makikita yan, oh. Ayan. And ito ang share ko sa inyo, yung dito. Ayan, alam naman natin kung ano ang dito, di ba? Ito, ang dito will be the third telco na papasok, ano, sa ating bansa. Okay, other than Globe, the top 2 na Globe at PLDT. So papasok si dito, although ito Holdings Corporation pa, kasi hindi pa sila nag-start ng operation. So I'll show to you, no, nung una akong nag-invest dito sa 2 pesos. O yan. So tumaas in just a matter of parang 2 to 3 months, no? Naging 7, and it went up as high as 8. So bali bumili ako niyan, no? Tumaas siya. So with that, if I'll give you a example, kung nakabili ako noon ng sample lang, no, 1,000, pero hindi yung nabili ko. So if ikaw nakabili ka ng 1,000 shares from 2 pesos, naging 8 pesos, sample lang, ano, the increase of 6 pesos times 1,000, you will get 6,000 in a matter of 3 or 2 months, no? So yun gaano kalaki yun. Okay, so kaya yung naririnig natin na invest, mag-invest tayo, totoo yun. Dito ko yun na-appreciate, no? So if you're gonna try to look at Jollibee, no? Naririnig natin Jollibee. Maganda rin yung ano ng Jollibee kasi consider din siya as stock. Nung nag-start ang pandemic, actually bumaba sila, pero bumawi naman, ano? Bumawi naman ang Jollibee. Imagine, no? Nung nag-top sila, 300 yan ang stocks nila. Nung nag-pandemic, nung March, naging 91. Bumagsak. Pero ngayon, bumawi. Okay? So, bumawi. So, dito, nakabili ako. Nung 127 sila. Ngayon, nagiging, 146. So, imagine. Okay? So, if nakabili ka ng stocks ng Jollibee, may difference na 20 pesos. More or less. Diba? So, times number of shares. Nako, malaki yan. Kaya sabi ko sa'yo, in one day, nagbabago din yung stocks. So that means,
pag nakabili ka, for example, but may 1,000 shares ka ng Jollibee at yung 127.25 naging ito 134, 140 na, or even 147. Okay, in a matter of months lang, 1,000 times 20, magkano yan? 20,000, diba? So ang laki ng naangat ng shares mo. So for sure talaga, pag marami ka ding pera na ilalagay, lalaki talaga yung pera mo dito. Okay, so will not show you na lang my portfolio. Dito yung ano nila, yung makikita mo yung portfolio, yung mga investments mo. So for me, I bought 3 companies muna, na shares ng 3 para ma-monitor ko din, kasi kailangan mo pa rin i-monitor, and you need to do your own research kasi marami kasing nangyayari sa market, stock market I mean, especially ngayon pabago ang economy natin. So naga up down yung mga stocks, so kailangan ka rin mag-research naman. Meron din mutual fund dito na tab, pwede kang mag-invest dito. Ang mutual fund naman, ang kaiba ng mutual fund, actually, if nagtitrade ka, ang mutual fund, may ibang nagtitrade sa'yo. So, tinawag silang fund managers. So, itong mga fund managers, yan, marirami sila, oh. Sila, ang humahawak sila ng top 10 or 20 or more na best companies. At sila nang i-invest or nagti-trading sa'yo. So, lagay mo lang yung money mo sa kanila, no? At sila nang bahala doon. So, kaya yun ang tinatawag ng mga mutual fund, no? By some fund managers. So, ito yung mga fund managers, sample, PhilEquity, Sun Life. No? Lagay mo pera mo dyan, sila nang bahala mag-invest. Although, unlike ng as an active trader ka dito, ikaw talaga yung mag-trade, mas malaki yung kikitain mo dito, no? Kasi ikaw yung nakikita talaga yung up down trend eh. Tapos pwede mong laruin yung pera mo. Sa mutual fund, sila lang talaga yung humahawak at sila na yung naglalaro ng pera mo. Okay, so yun lang ang ano ko sa akin, kasi nasa 3 months or 4 months pa lang ako dito sa stock trading. So na-appreciate ko talaga, at sa mga baguhan or gustong sumali, you can try, kasi dito sa Call Financial, minimum is 1,000 pesos lang, and you can buy or you can have a stock na of a specific company, no? Just like dito na yung dito, yung board lot nila is 100 lang, so you can buy 10 shares with your or more, no, with your 1,000, kasi no, 6 pesos. Okay, so sa 6 pesos, if you will try to buy, although ngayon hindi pwede tayo kasi sirado na yung market, so yung market will open 9:30, magko-close naman siya 12:30 ata, no? So pwede kang mag-buy dyan, dito buy price, ito yung existing this time, and with the number of shares, pwede mong gamitin yung pera mo dito, so investor. Okay, so may mga instructions naman, at makikita mo din sa YouTube yung mga
ibang instructions or paano pagbasa ng mga charts, kung paano mo kung anong stocks, may ding guide dito, no? Ito makikita mo yung kung anong stocks ang magandang bilhin ngayon, no? So yan, andi dito lang yan, no? So yan, so sa mga nag-invest, I've heard, no, na in a day pwede kang kumita as big as 1,000, 10,000, 20,000. Meron nagsabi 1 million, no, in a day, no? Better depende yan sa investment mo or pera na ilalagay mo. Okay, so that's all for today. Thank you for watching. Bye bye.